Amen. Magandang umaga sa kanila. At kayo po ay mag-uusap ngayong umaga, mag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto ko lang talakayin ko natin yung matagal na natin hindi na napapakinggan patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. So bago tayo manalangin, magbasa muna tayo ng Biblia, ng verse. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 57. Amen. Nakanda naman lahat. Amen. Amen. Ako ang magbabasa. 1 Corinthians 15, 51 to 57. 51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pagtihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi na sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Verse 55, nasaan, o kamatayan, ang tagumpay? Nasaan ang kamatayan ng inyong kamandag? Ang iyong kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay mag-aaral o Diyos ng iyong salita. Nawa, bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng pusong pangunawa. Kaisipang maunawaan po namin, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng Ibanal na Espiritu. Kung kami lamang, Panginoon, ang aming sarili lamang ang masunod, wala po kami magagawa. Kaya, Lord God, sa iyo kami nakadepende. Sa pamamagitan, Lord, ng Ibanal na Espiritu, na pinagkaloob niyo nga po, Panginoon, sa amin, upang magbigay, Panginoon, ng guide, Panginoon, sa amin upang kami ay matuto sa iyong salita, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Panginoon. Hallelujah. Nawa, kami ay makakapasok, Panginoon, sa iyong trono ng kaluwalhatian sa umaga nito. Nang sa ganun, Lord God, kami, Panginoon, ay magtatagumpay sa aming buhay espiritual. Salamat po, Ama, maging doon, Panginoon, sa mga wala pa rito. Nawa, pag-ipaalala mo po sa kanila na ang linggong ito ay araw mo, Panginoon, upang ikaw ay sambayan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating nabasa ay patungkol sa kamatayan, physical, para may transform doon sa spiritual na
katawan, yung tinatawag na glorified body. So yun, sa ibang kasulatan, tanging si Paul lamang ang nagsasalita ng tinatawag na mystery. Yung sabihin nito sa 51 ay isang hiwaga. So, kumbaga naibigay kay Paul yung ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod at natanggap niya yung tinatawag na mystery, yung hiwaga. So yun, ay ang mystery yun ay nag-udyok sa atin para tayo ay matuto upang malaman natin kung paano tayo babaguhin ng Diyos mula sa kamatayan hanggang doon sa glory, mula sa ating physical na kamatayan. Maging buhay man tayo, pagdating ng ating Panginoon ay ang katawan natin ay ita-transform doon sa tinatawag na glorified body. So number one, key points ng verse na ito, verse 51 to 57, sabi rito ay number one tinatawag na the mystery of change. Yun po, yung hiwaga ng pagpapalit, so pag-transform. Yun, at yung ating pamagat ay tinatawag na the victory over death and the promise of transformation. So yun, 1 Thessalonians 4 verse 15 to 17. Ano sabi doon? 1 Thessalonica chapter 15. 4:15, 16. 17 hanggang 17. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga nakitira pa hanggang sa pagpalito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa hipapawid. Sa gayon, makakapilit natin siya magpakailanman. Amen. Amen. Wala pa dyan. First Thessalonians. Sabi ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. So yun, the mystery of change, yung hiwaga na sinasabi ni Paul, ay ganito ang pagkasabi niya na ito ang katuruan, tayong mga nabubuhay pa sa ngayon, kung babalik ang ating Panginoon, kung tayo'y buhay pa, sabi rito, tayong mga natitira, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagkaparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. So kumbaga, ang pagparito ng Panginoon ang uunahin yung namatay na sa ating Panginoon. Kaya nga, habang tayo nabubuhay ay kinakailangan lagi tayong alalahanin ng ating Panginoon. Lagi tayong sumangguni sa ating Panginoon. Lagi nating sariwain ang pagtanggap natin sa Panginoon. Kasi kung tayo'y mamamatay, magkaroon tayo ng tinatawag na glorified body na tinatawag. At sabi rito, unahin muna yung mga patay na matay na kay Kristo. So ibig sabihin, yung mga hindi na kay Kristo ay
may iwan yan. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, titipunin tayo sa alapaap at unahin muna yung mga patay na bubuhayin at tayo mga buhay, pagka bumalik ng ating Panginoon, ay sasalubungin sa alapaap. Yun po yun. So, yun yung tinatawag na mystery, hiwaga. So, kumbaga sa ibang mga prophet ay hindi binanggit yan, tanging si Paul lamang ang nagbanggit ng ganitong pananalita, ng ganitong pronouncement na tinatawag na hiwaga. Hiwaga. So, kasi yung ibang nagtuturo ay sabi niya ay wala na daw yung tinatawag na rapture. Wala na yun kasi tapos na doon sa panahon ni sino ba yung hindi nakaranas ng kamatayan? Si Enoch. Matusaling ba hindi nakaranas? Enoch, si Elijah. So yun, sabi ng ibang nagtuturo ay hindi na yun, wala na yun kasi naganap na. So kumbaga wala na yun. Hindi ko po alam kung paano bakit sinabi ni Paul na ganito, hiwaga, na babaguhin tayo. So, kung hindi naniniwala, ito'y naganap na, eh bakit sabi ni Paul hindi lamang si Elijah tayong lahat. Kasama siya. Oo. Sa sinasabi niya. Oo. So yun, kaya ang tawag dito ay mystery, hiwaga. Hindi mo pwedeng ma-explain ng sa iyong kaalaman. So, kumbaga hiwaga, ito sabi ni Paul, hiwaga. Hindi mo pwedeng maipaliwanag, hindi mo pwedeng questioning, kumbaga hiwaga napakahiwaga. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Pero, ni-reveal kay Paul na kung saan ay tayo na nabubuhay pa, kasama yung namatay ay magkakaroon ng reunion kung tawagin sa alapaap para makasama ang ating Panginoon. Kaya nga, sa baba natin pag-uusapan na tayo ay dapat magantay. So kumbaga matyaga tayo magantay sapagkat darating ang panahon na magaganap ang tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon. So yun, at the mystery of change, hiwaga, sa verse 51 ng 1 Corinthians, sabi doon ay isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. So transform, babaguhin tayo, change, babaguhin. So yun, ang ibig sabihin dito na ang believers ay meron tayong pag-asa patungkol sa hinaharap. Yun. The mystery of change. Number 2 is the moment of transformation. Matthew 23 verse 31. Matthew chapter 23 verse 31. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin na ninyo, kayo mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Tama ba yun? Matthew 24. Pala. Hindi 23. Mateo chapter 24 verse 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Amen. Yun sinasabi ko kanina na tayo titipunin. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako.
titipunin lahat ng hinirang, yung mga hinirang ng Diyos, yung mga nananampalataya sa ating Panginoon. Tayong lahat ay titipunin para kanya nga sasalubingin doon sa kalapaan. At susubuin niya ang anghel. Yun yun. At the moment of transformation, yun yung tinatawag na pagbabago, yung transform. At Revelation 11:15, Pahayag chapter 11 verse 15. Hindi ba ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilapit na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Amen. ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Kung ang paghahari ng ating Panginoon ay kung ang paghahari ng Panginoon ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon, tayo din ay makakasama. Sabi nga doon sa John 14 na kung saan ako ay doon din kayo. Yun ang pangako ng ating Panginoon. At yun, pangatlo ay tinatawag na imperishable and immortal body. Yung hindi nabubulok na katawan. Sa verse 53 ng 1 Thessalonians 15, ano sabi doon? Ano po? 1 Corinthians 15 verse 53. Unang mga taga-Korinto, chapter 15, verse 53. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Amen. Yun. Yung tinatawag na katawang hindi nabubulok. Tayo babaguhin. At sabi rito, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. So yung katawan natin panlupa na to, kapag dumating na ang ating Panginoon yun, yung kanina yung transformation, sapagkat ang pag-transform na yun ay yung katawan natin ay hindi na mabubulok. Na kung saan, di ba, yung muling nabuhay si Jesus ay doon sa upper room, di ba? Pumasok siya. Yun yung tinatawag na glorified body, na kung saan ay hindi yung katawan na nabubulok. So yun, parang si Juan yun eh. Sa X-Men, anong tawag doon? Tama ba yun? Yung Pero, ay hindi. yung pumasok doon sa padera na kaya niyang tumagos. Yun yung katawan natin pagdating ng panahon. Bagamat pelikula yun, talagang hinahangon niya doon sa dito sa Biblia na kung saan ay yung tumatagos yung katawan. Yun yung tinatawag na glorified. Sa atin sa Kristiyano ay glorified body. Yun. So yun, kapag tayo ay isang lingkod ng Diyos, kapag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, pagdating ng panahon na hanggang sa muli niyang pagbabalik, ay tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na hindi nabubulok na katawan. Yun. Bagamat yung katawan natin physically ay talagang namubulok ito kasi galing sa alamok eh. Kasi babalik tayo sa alamok eh. So yung katawan natin na galing sa ating Panginoon, yung tinatawag na glorified body, yun po yung ating tatamasahin pagdating ating Panginoon. Na kung saan ay naroon yung tinatawag na buhay, yun yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Yun yung tinatawag na glorified body. Na kung saan, doon naman sa hindi naniniwala,
ay kaparusahang Walang buhay na walang hanggan. At tamang-tama yung teaching kagabi kasi tungkol sa kamatayan. So, yung kamatayan daw po ay dapat tayo ay hindi dapat tayo kumbaga huwag tayo matakot sa kamatayan kasi kung tayo nasa ating Panginoon ay magkakaroon tayo ng tawag dito, magkakaroon tayo ng katibayan na tayo ay bibigyan tayo ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. So yun, Philippians 3:21. Mga taga-Pilipos, chapter 3, verse 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Amen. So, babaguhin po tayo tulad ng maluwalhating katawan ng ating Panginoon na kung saan siya ay nabuhay doon sa krus ay siya ay namatay at muling nabuhay at nagpakita sa mga alagad. Ang katawan na yon ay tinatawag na glorified body na kung saan katawan hindi nabubulok. So yun, salamat sa ating Panginoon sapagkat kanyang ipinahiwatig sa atin yung tinatawag na mystery. Kung tayo ay mamamatay, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified body. Kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoon, kung tayo po ay sasampalataya sa ating Panginoon. At yun, kasi doon sa mga hindi na nanampalataya ay mayroon talagang ang totoo niyan, yung tawag ito, impyerno, hindi dapat tayo doon, lahat tayo mga nilalang ng Diyos. Ang impyerno ay ginawa para kay Satan lamang, wala nang iba. Kaya nga lang, ang problema, si Satan ay umaakit para naman mayroong makakasama, di ba? Ayun, hanggat maaari, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Nang sa ganon, kung ano man ang mga alok ni Satan, huwag tayong sumama kasi kapahamakan ang ating hahantungan. So yun. At pang-apat, victory over death. 55 ng 1 Corinthians 15. 55 po? First mga taga-Korinto, chapter 15, verse 55. Ang ating katawang nabubulok ay hindi mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. 55 ba yun? Ay, sorry po. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So, sabi rito, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So, yun po ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan wala na ang kamatayan na yun. Wala na yung tinatawag na kamandag ng kamatayan dahil pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. So, kapag pinagtagumpayan na ng ating Panginoon, kung tayo po ay nananampalataya sa Kanya, tayo rin ay magtatagumpay kagaya ng ating Panginoon. Isaiah 25 verse 8. Isaiah chapter 25 verse 8. Lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at paparihin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kaihiyan ang kanyang bayan. Amen. So, sabi ng Isaiah
Kala ko nandiyan. Isaiah. Ulitin ko lang. Isaiah 25:8. 25:8. Lubusan lang pupuksain ng Panginoon Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. So sabi ng 1 Corinthians 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Wala na. Dahil sabi ng Panginoon dito sa Isaiah, lubusan ang pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya ang kahihiyan sa kanyang bayan. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang mga hinirang. Tayong hinirang, aalisin at papahirin ang ating mga luha. Wala na yung pagluha, wala na yung kamatayan sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kamatayan na yun, na kung saan sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus ay nagtagumpay ang ating Panginoon. Magsalpo na natin sa Hebrew 2, chapter 2, verse 14-15. Mga Hebreo chapter 2 verse 14-15. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahon kinalipin ng takot sa kamatayan. Amen. Amen. Sabi rito 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So yun, at pinalaya niya ang lahat ng tao. Tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon na habang panahoy inaalipin ng takot sa kamatayan. So, pinalaya po tayo doon sa tinatawag na takot sa kamatayan. Dahil ang Panginoon ang nagtagumpay doon sa kamatayan na yun. Siya ang pumuksa sa kamatayan sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. So yun, victory over death. Number 5, the sting of death and power of sin. Verse 56 ng 1 Corinthians 15. Unang mga taga-Korinto, chapter 15, verse 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Amen. Amen. So, ang kamandag daw po ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Yun. Romans 6:23. Romans 6. 23. Mga taga-Roma, chapter 6, verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Amen. Nung tayo po ay nagkasala, dapat tayo ay mamamatay. Yun po yun. Dahil, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Nung tayo ay makasalanan pa, ang hatol po sa atin ay kamatayan. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun po yung tinatawag na libreng kaloob ng Diyos, walang bayan. Kumbaga binayaran na
ang ating kasalanan ng ating Panginoon. May kanta nga doon na, He paid the debt, He did not pay, yung gano'n. Siya ang nagbayad ng kasalanan na hindi naman natin, na hindi naman na dapat din niya yun. So yun, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. So yun, the sting of death and power of sin ay wala na sa atin sapagkat ang ating Panginoon ang nagtubos sa atin. Dapat nating tandaan na kung saan ay sabi rito, the believers called to live in the freedom of righteousness that comes from Christ sa ating Panginoon. So, pangulit, number 6, thanksgiving for victory through Christ, verse 57 ng 1 Corinthians chapter 15. Unang mga taga-Korinto, chapter 15, verse 57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ay binigyan ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Thanksgiving over victory through Christ Jesus. Romans 7:25. Mga taga-Roma, chapter 7, verse 25. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya, ito nga ang kalagayan ko. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawan makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So sabi rito, wala nang iba pa. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang ating victory ay walang iba. Walang ibang pangalan kundi ang ating Panginoon. Wala nang iba. Sabi nga ni Kuloy, siya ang siya ang may-ari ng sanlibutan. Siya ang may-ari ng kaluluwa po natin. Pero, sabi ng Roma 7:25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So, wala nang iba na ating dapat tanggapin. Wala nang iba pa na dapat nating pasalamatan. Wala nang iba pa ang nagtatagumpay sa kamatayan, sa kasalanan, kundi ang ating Panginoon. Yun po ay kusang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. So, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pula nagsasalita nito. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So yun, si Paul ay talagang sa kanyang iniisip, pinaglilingkuran niya ang kautusan ng Diyos. Tayo po ay dapat natin isipin na pag pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos at ang kanyang mga utos. Kinakailangan po natin sabihin yun. At isa-isip, sabi na nga ni Paul, patuloy natin isa-isip ang mga bagay na kautusan ng Diyos. 2 Corinthians 2, verse 14. Second mga taga-Korinto, chapter 2, verse 15. 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi na kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyang ng pagkakilala sa Kanya. Yun. Yun po yung tinatawag na thanksgiving for victory through Jesus Christ. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming sinasama
sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay wala. Pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dago ang mabagong halimuya ng pagkakilala sa Kanya. Mabagong halimuya. Ayun. So, kinakailangan daw tayo po ay magpasalamat sa victory sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, yun, bilang conclusion, ay dito sa verse 15 ng 1 Corinthians. Ano sabi doon? Unang mga taga-Korinto, chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa inyong paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen. Amen. Nung bago akong Kristiyano, ito yung verse na aking natutunan na kung saan ay dito sa huli, sabi nito, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, kumbaga, sabi ni Paul, ang paghihirap po natin patungkol sa ating Panginoon ay hindi po yan masasayang. Sabi rito, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo. Nang ibig sabihin ng magpakatatag, mayroong mga problemang darating sa ating buhay. Di ba? At huwag matinag. Kasi, maaaring tayo ay nangihina na. Maaaring tayo ay naiinip na bakit hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Maaaring sasabihin natin na ano ba ang halaga ng ating pagpunta sa church? Di ba? Maaaring isipin po natin yan. Wala namang nababago Ganun pa rin Di ba? So yun, ang paalala ni Paul, huwag ka matinag, magpakatatag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi masasayang yan. At magpakatatag lang tayo. Kumbaga sabi ni Paul, paalaala niya na huwag matinag. Sapagkat lahat naman tayo ay mayroong mga problemang dumarating di ba? Lahat tayo, hindi exempted lahat tayo. Maaaring ang problema natin sa pera, mayroon yan talagang number 1 yan sa ating buhay, di ba? Pinakamahalaga yan. Pera. Pagka wala kang pera, nagagalit na tayo, di ba? Pagka walang pera, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nakakalimutan natin ang Diyos. Pagka wala kang pera, siguro, naisip mo, tataya ka ng luto para magkapera Hindi ba? Pero yung Diyos, hindi mo na inaalala, basta yun. Sarili mo lang naman Kaisipan yun Sarili mong desisyon yun So yun, sabi ni Paul, magpakatatag po tayo. At huwag matinag. At sapagkat sabi ng Panginoon, sabi ni Paul na hindi masasayang ang ating mga ginagawa. 2 Peter 3:14, ano sabi doon? Second Pedro chapter 3 verse 14. Kaya nga, mga minamahal ko, habang naghihintay kayo, silapin ninyong mabuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Amen. Habang tayo naghihintay sa ating pagbabalik ng ating Panginoon, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa. Sabi dito ni Pedro, walang dungis at walang kapintasan.
Yun po yun. So sikapin po natin na mamuhay ng mapayapa. Habang nag-aantay tayo, habang inaantay natin ang ating Panginoon sa muli niyang pagbabalik. Galatians 6:9. Mga taga-Galatia 6:9. Kaya't huwag na tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ayan. So, kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So, kapag nagsawa ka, hindi ka aani. Di ba? Ganun lang yun eh. So, ngayon, kapag tayo ay huwag tayo magsawa, ay aani tayo ng mabuti. Yun lang naman ang sabi ni Paul eh. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, ano ba yung takdang panahon? Ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo ay aani kung hindi tayo magsawa. So yun. John 6:28. John chapter 6, verse 28. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos? So, ang tanong, kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang matupad namin ang pinagagawa ng Diyos? Ano ba sa palagay niyo? Kayo ang makakasagot niyan. Tanong kasi yan eh. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Siyempre, unang-una, magbasa po tayo ng ng salita ng Diyos. At patuloy tayong dumalo sa gawain sapagkat yun ang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Di ba? Yun. Tayo Kristiyano na, yun ang dapat natin gawin. Palagi tayo manalangin. So, yun. Bilang conclusion, yun. At isa pang verse, Jeremiah 48, verse 10. 48 po. 48:10. Jeremiah chapter 48, verse 10. Sukain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sukain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. So, sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. Ano ba ibig sabihin yun? Malalim yun, di ba? Hindi natin maintindihan. Ibig sabihin doon, yung ating natutunan, yung Word of God, yun, ay gamitin po natin. Di ba? Yun. So, dapat natin gamitin yan. So, yun, 1 Corinthians 15:58, hindi mo nasasayang ang ating pagpapagal. Magpakatatag lang po tayo at huwag matinag. Sabi ni Paul, yun ang paalala po sa atin. So, sa pag-aantay natin sa ating Panginoon, ay patuloy lang tayong gumawa ng mabuti sapagkat aani po tayo ng mabuti. Kung tayo ay marunong mag-antay. Kasi napakahirap mag-antay, di ba? Pagka meron tayong date, usapan alas 4, alas 5, mga ganyan. Kapag wala pa, naiinip na tayo. So, magtiyaga lang po tayo sapagkat sabi nga malapit nang dumating ang Panginoon. Pero, sabi ni Paul, ni Pedro, sabi ng iba ay, ang tagal na naman noon. Bakit wala pa hanggang ngayon? So sabi ni Pedro na ang isang libong, tama ba yun? Isang libong taon sa tao ay isang araw lang, tama ba? Sa ating Panginoon. So yun, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, tayo ay matyagang dapat mag-antay. Yun lang, at salamat sa ating Panginoon. Amen.